Magandang araw po at welcome muli sa ating channel, Wendell's TV. Kumusta na kayo guys? Medyo matagal-tagal na panahon na hindi po tayo nakapag-upload ng ating mga tutorial sa channel na ito. Medyo na busy po ako guys, galing po kami ng Maribeles, Bataan. At ngayon ay umuwi kami dito sa dako ng Mindanao, sa Butuan City, sa aking bayang Sinilangan. At kaya nakita nyo yung aking background, nasa ilalim po ako ng mga puno ng nyug. At bago tayo magpatuloy guys, nais ko lang pasalamatan yung ating kauna-unahan na nagpa-member sa ating channel membership. Yan po siya, si Ma'am Julian. Yan. Salamat Ma'am Julian sa iyong suporta. At ganoon na rin pinapasalamatan ko yung ating mga solid supporters na hindi nagsasawa sa pagsuporta sa atin at hindi nag-i-skip ng mga ads sa ating video. Salamat po sa inyo. Malaking tulong po yan para sa akin. Para po ito sa mga baguhan, sa mga hindi talaga skilled sower, sa mga nasa bahay lang, yung mga bagong tuto lang. Yan. At pagdating po sa school uniform, lalo na po sa mga palda, ay nahihirapan po yung iba kung paano po i-divide yung mga plates doon. Lalo na pag maliit yung gagawa na waistline or malaki. Pag hindi po sila sanay mag-divide kung paano i-divide yung plates, ay mahirapan po ang bawat mananahi. Kaya yan po yung nais kong i-share sa inyo kung paano po mag-divide ng ating plates at ng ating fold sa ilalim ng ating palda, school uniform. So, bago tayo magpatuloy, intro muna tayo guys. Simulan natin yung ating tutorial. Ito po ay para sa mga beginners lang, yung mga hindi naman talaga sewer, yung mga nasa bahay lang at gustong magtahi ng kanilang uniform ng kanilang mga anak, ay para po sa inyo ito. Yan. At gumawa po ako ng isang pattern na kasing lapad lang din ng ating palda para dito po tayo magsanay kung paano natin i-divide yung ating palda. Yan, pagka marunong na tayo dito sa pattern, ay madali na lang sa atin yung pag-divide doon sa ating fabric. So, ang ating waistline na ating gagawin dito ay sa size 24. Yan, yung mga anak nyo ay size 24, gayahin nyo ang pattern na ito. Yan, 24 yung ating waistline. I-divide po natin yan sa harap at likod. Magiging 12 na lang siya. Yan. I-divide natin sa harap at likod. At yung 12 na yan ay gagawa tayo dyan ng 6 na pleats. Yan, 6 na pleats yung ating gagawin. At ang magiging total ng pleats yan ay nasa 2 inches. Kasi 6 yung ating gagawin. Yan, 2 inches. At sa pagkuha po ng waistline ay itong ating pattern kasi, ito, half lang ito. Yan, itong ating 12 ay kabuuhan po yon ng ating front or back. Kaya ang dito ay 6 lang dahil half lang naman yung ating gagawin. Kumbaga kabilang side lang yung ating gagawin. Kaya 6 divide natin sa 3 na pleats. Okay, ang unang gagawin natin ay kuhain natin ang sukat na 6 mula dito sa kanyang center. 6 inches ang ating gagawin. Okay. At itong side na ito, yung sa dito, yan, ito po yung ating center line. So mula dyan, kuhain natin yung 6. Yan, basta sabayan nyo lang ako kung size 24 yung waistline na inyong anak. Gayahin nyo ito. Yan, at ang susunod natin na gagawin ay kunin natin yung lapad na natira. So allowance lang tayo dyan ng 3/4 or 1 inch, depende po sa inyo. So, yan ang sa akin dyan ay 1 inch. So, ang total nito mula dito sa guhit hanggang dito ay 22 and a half.
Okay, yung 22 and a half na yan na sobra, yan po yung ating i-divide ng tatlo. Yan po yung magiging fold niya. So, divide natin sa tatlo, ang total niyan ay nasa 7 and 1 half ang total niya. Yun po yung ating fold. So, napakalawak po ng fold na yan. At maganda po yan para pag habang lumalaki yung inyong anak ay magagamit na po. Pwede pong i-adjust yung ating palda. So, 2 inches ang lapad na ating pleats. 7.5 ang ating fold. Okay, at sundan nyo ako kung paano ko gawin. Yan, magsimula tayo dito sa center. At guhit tayo ng 2 inches. Yan. Tapos, sunod na guguhit natin ay 7.5. Yan, kasi yan yung para sa ating fold. Okay, so sunod naman natin ay 2 inches uli. Yan, tapos 7.5 uli. Yan, meron na tayong dalawa. Tapos 2 inches uli. Yan, ang natira niya nasa 7.5 po yan. Or okay lang kung kumulang or ano. Kasi fold lang naman po yan. Okay. At gupitan muna natin yung center para hindi kayo malito. Yan, bulatan natin center. Okay, at itong mga guhit na ito burahin muna natin tong isa. At hindi ito kasama. Yan. So, itong mga guhit na ito yan, dapat itatapat mo yan doon sa magkasunod ng guhit. Yan ah. Tingnan nyo, 2 inches, 7.5, 2 inches, yan, 7.5, 2 inches, at 7.5. Ibig sabihin, tatlo ang 2 inches, tatlo din ang 7.5. So, yung mga mark na yan, ipagtatapat po natin yan. Yan, pagtatapatin po natin. Okay, at sundan nyo lang ako. Pakita ko sa inyo kung paano po yan pagtatapatin. Okay, ganyan po. Yan, itong tupi na ito, itong unang 2 inches natin, itatapat natin doon sa 7.5. Ganyan. Tapos itong kasunod na 2 inches niya, yan, itatapat po natin sa kasunod naman na marking. Yan. Pag nasanay po kayo dito ay madali na lang sa inyo ang sa fabric. So, ganun ulit, 2 inches, yung 2 inches na itatapat natin doon sa marking. Yan. May natira tayong 3/4 or 1 inch para po yan sa kanyang sewing allowance. Yan. Pag natuto po kayong mag-divide sa ganitong paraan ng pattern, ay kayang-kaya nyo pagdating na po sa fabric. So, para lang po ito sa mga beginners. Okay, sukatin natin. Yan, nakuha natin yung 6 inches. Okay, ang kabila, ganun din dapat. So, parehas lang yan. Okay, mula sa center, guhit tayo ng 2 inches. Tapos, 7.5 uli. Yan, tapos 2 inches. Okay, tapos 7.5 uli. Tapos, 2 inches uli ang ating ilalagay. Yan. Tapos, 7.5. Yan. May sobra po yan para po yan sa kanyang sewing allowance. Okay. Ganun din ang ginawa natin doon sa kabila. Gayahin lang natin yan. Itutupi natin to doon sa kanyang bawat mark. Magkakasunod-sunod lang po yan. Yan, sana hindi na kayo malito kung paano mag-fold ng ating mga palda, school uniform. Yan, tatapat mo lang yan. Pag fabric po yan, pag fabric na po yung inyong ginagawa ay kailangan po ay meron pa kayong pin para pag tapat nyo sa bawat marking, lagyan nyo ng pin para hindi po siya matanggal. Okay, same procedure lang po tayo doon sa mark to mark. Yan, magkakasunod lang. Hindi na kayo malilito dyan.
Yan, ganun lang po siya kasimple. Yan. At yung last. Yan. So, napakadali, di ba? Ganyan lang po yung paggawa natin ng school uniform na palda para sa ating mga anak, sa ating mga pamangkin, ganyan. So, ganun siya kasimple. Para po yan sa kabilang side, sa likod o harap. Yan, pag nagawa nyo na yung ganyan, pwede nyo nang planchahin yung fabric. Tapos gawa uli kayo ng panibagong ganyan para magkasaklob po sila. Planchahin nyo muna bago nyo i-assemble yung side. Okay, yan. Yan. Kung anong ginawa natin dito sa pattern, yun ang ating gagawin dito sa fabric. Yan. So, sa ngayon, yan lang muna yung ating ituturo sa inyo. Abangan yung sunod natin na upload at ikakat ko yung ating fabric at i-assemble natin para magkaroon po kayo ng idea na napakadali lang pala magbuo ng school uniform na palda para sa ating mga elementary. So hanggang sa muli guys, kita-kita tayo sa sunod na upload ng aking video. God bless po. Paalam.